Ayun, dahil mahal na araw at dumaan ang Miyerkules, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, at Easter Sunday, araw ng pagkabuhay, ay hindi ako agad pumunta sa lalakarin ko nga sa Cavite about doon sa gumagamit sa address namin sa Cavite. So, pinalampas ko muna ng Easter Sunday. Ayoko naman na Monday ay kapag kakabuhay na buhay lang ni Lord ay ay stress agad yung isasalubong ko kay Lord, nakakaya. Yun yung naisip ko noon. Tapos, naisip ko pa Monday, baka tapos nga lang ni Easter Sunday, baka busy pa lahat sa barangay. So, yung plano ko yun, hindi ko talaga sinabi kahit kanino. Walang nakakaalam na magpa-file ako ng blatter sa barangay, sa pulis, para sa Cherry Terrano na gumagamit ng address namin na hindi ko naman kilala. At nung oras na yon, alam ko talaga walang nakakakilala, pero alam lang namin lahat ay isa siya sa kabit ng papa ni Lex at ni Sai. So, it's none of my problem. Ang problem ko ngayon ay yung paggamit niya sa address namin, na ang bahay na yon ay it's under my name. So, dahil asawa ko yung papa ni Lex ni Sai, so may conjugal property na siya. At nung naghiwalay kami, yun ang hiningi niyang, para sa good parenting, ang hiningi niyang, ang inangkin niya na responsibilidad niya ay ang bayaran ang monthly noon. Total, yun, mga anak namin ang nandoon na nakatira. Tapos, hanggang sa makalipat sila. Actually, hindi pa sila lumilipat doon. Na-apply ko yun sa munisipyo noon, ay sinabutahin na talaga nila ako na mapunta yun sa kanya. Pero nagkataon lang na hindi napunta sa kanya dahil ako nga nag-apply nun sa munisipyo. Nung sinabutahin nila yon na makuha niya yun, na siya lang, nung papapirmahin na pala sa munisipyo, actually caregiver pa ako nun ng year 2018. Caregiver pa ako ni Lola ng teacher ni Alexa sa Antipolo, Our Lady of Peace School, Antipolo City. Yun, caregiver pa ako nun. Tapos stay in din ako nun kasi yun talagang pinaka-trabaho nun. Kailangan 24 hours mabantayan ko siya. Pero natutulog din naman ako. May oras na pahinga kapag nakakatulog si Lola. Tapos, hindi ko alam na ilalim niya nila. Tapos, kinukuhanan niya ng info. Dahil siya nga ang pinapa-attend ko ng mga meeting. Dahil syempre, nagtitiwala ako. Syempre, malay mo magbago ang taong masama man ang ugali. At least as good parenting ay maayos naman. So, hindi ko alam na sinasabotahe niya na mag-isa niyang makuha yun sa under his name. Akala niya mabibigay yun sa kanya na siya lang ang pumirma. Nagkataon lang ng araw ng pirmahan na, hinanap ako kasi ako ngayon nag-apply. ID ko ang nandun. Tapos ako talaga lahat ang gumawa ng paraan ng effort para ma-apply yun, maipasa yung interview. Kasi kailangan maipasa mo lahat ng interview. Paano mo makukuha? Makakaano ka nakakakuha ng slot sa Ciudad District sa Cavite. Hindi lahat nakakuha. Hindi lahat pinalad. And thank you kay Lord. Iprinay ko din yung dati kay Lord para din investment sa mga anak ko ngayon. So, thank you na ibigay niya. Alam yun ni Lex ni Sai. And kahit yung story na to alam nila, bibigyan ko na lang kayo ng mas magandang update tungkol sa bagay na to para pag napanood nyo yung videos na issue this 2025 ay mas makarelate na kayo. Dito na, nung nandun na sila, hinanap ako, kailangan ako. So, dahil nasa work ako, tumawag siya, o bakit kailangan ka pala dito? Alam ko nang sinasabotahin nila yun. Pero alam ko na hindi bibigay sa kanila because it's under my name. Ako nag-apply, ako lahat. So, ang ginawa ko, nakiusap sila. Sabi pa nga niya nun, para kay Lex Kaysay. Para kay Lex Kaysay naman talaga yan. Bakit hindi? Sige, automatic. Nagpaalam ako. Actually, nabigla silang lahat. It's emergency. Dahil emergency ang sinabi ko, pinayagan talaga ako ni Lola sa kanong mga anak niya na pumunta. Sabi ko, babalik na lang ako kinabukasan. Yun. Ni-promise ako, babalik ka. Baka mamaya natatakot sila tulad ng iba hindi na bumabalik. Babalik ako, sabi ko. So, ayun. Actually, nag-taxi pa ako. Para naman kahit pa paano mapabilis talaga ka. So, alam mo naman ang traffic sa Pilipinas. Ang pagka-traffic. Ngayon, tumawag sa akin sila.
Nasa loob na sila ngayon ng munisipyo, hinihintay na ako. Pirma. Kasi, pag hindi ako dumating, hindi yun mapupunta sa amin. Hindi talaga. So, kinausap ako mismo. Sa cellphone nung papa ni Lexis ay, kinausap ako ng taga-munisipyo. Na, ma'am, kailangan ka dito. On the way na po ako, pwede niyo po ba akong hintayin? Binigyan ako ng taga-munisipyo hanggang 3 o'clock. Sabi nila, eksakto 3 o'clock, dapat nandito ka. Sabi ko, ma'am, ang traffic eh. Pero gagawin ko lahat para makarating ng 3 o'clock, promise. Sige. 11 guys, 11 a.m. nasa Antipolo ako, papunta sa Bacoor, Cavite, City Hall, yung bagong City Hall. My gosh! Mapatatawag mo lang talaga ng santo. Tapos yung driver, ma'am, bakit? Hindi talaga ako mapakali nun, sabi ko. Sir, kasi may hinahabol ako, kailangan yung pirma ko, ganito, ganyan. Pinalaunchak niya, ma'am, gagawin ko lahat, may isingit ka, pero kailangan, sir, yung safe tayo, makakarating, huwag kang mag-alala. Anong oras? 3 o'clock, ma'am, 2:30, pero sa tingin ko kaya kitang ilusot. Ilang minuto kaya bago ka makaakyat. Sabi ko, kahit siguro 5 minutes makaakyat ako dun kasi sabi, sa second floor, ito pang bili na bili ng taga-munisipyo, mahaba ang pila sa baba. Pagdating mo, huwag ka nang pumila, dumiretso ka sa office, kumatok ka dahil ikaw lang ang hinihintay namin. Hindi mapupunta sa inyo to kapag di mo pinirmahan. So, ang sabi ko, sige po, hihintayin nyo ako on the way na. Siguraduhin mo. Okay po. Di, okay na. Talagang tawag sila ng tawag sa akin. Sabi ko, malapit na ako. Minomonitor nila kung nasaan ako. Malapit na. Puro malapit na. Kabado na ako. Naiinis na ako. Na-stress na rin ako pati ng driver. Thank you dun sa taxi driver na yun. Manong, kung mapanood mo to, thank you. Tapos yun, mga 2 minutes na lang. Naipasok niya ako mismo sa ipasok mo sa loob, pinaka-pintuan. Nakita ko doon nag-aabang yung kapatid niya, si Helen Villanueva, si Dayday. Then, may inaabot na 500 para daw sa taxi, para hindi na daw ako gumastos. Sabi ko, sige, bayaran mo. Ang ginawa ko, sige, bayaran mo na. Hindi na ako pag-usap sa taxi. Sabi ko, sir, siya na magbabayad sa'yo, akyat na ako. Sabi niya, sige ma'am, tumakbo ka na. Ganun siya. Tumakbo na ako. As in, sa liit ng katawan ko, alam mo yung hinahangin lang ako na wala talaga. Hindi ko ramdam yung pagod, basta kailangan makarating ako, tinakbo ko yun. Hindi ko alam kung may elevator ba sila dun o wala. Basta tinakbo ko, diretso akong pumasok. Pero kumatok mo na ako, sabi ko, pwede po. Tapos pag silip, ay, ikaw na. Sabi ko, opo. Sige, pasok ka. Pagkapirma lang nito, ikaw na susunod kasi tinatabunan lang namin habang hinihintay ka kasi sayang yung oras. Sabi ko, okay lang po, salamat po. Ngayon, pagkapapos ng pirma, ako na. Asan yung mga documents mo noon, yung mga IDs mo, yung mga Xerox, ganito, ganyan. Ito po, ito pa rin po yun. Yung mga pinakita mo nun sa interview, yun pa rin yun. Opo, pinakita ko. Sign ako. 3 signature sa mga gilid. Alam nyo naman yan guys, sa mga property pinipirmahan, sa gilid ka talaga ng papers pipirma, maliban sa may mga dito sa mga baba, sa gilid. So, ayun. After that, nagano pa sila, oh my gosh, kumusta ka na? Ganun yung mga taga-munisipyo nun to, nakakatuwa na. Sabi niyo, kumusta ka na, pawis ka na, pagod na, hinihingal. Sabi ko, kasi pinakpo ko talaga, sabi na, ang galing mo naman, 2 minutes na save mo yung 2 minutes, napakagaling, ganun, para sa'yo talaga to, ganun na sila. Sabi ko, thank you kay Lord, para sa'yo, isipin mo, 2 minutes bago ang 3 o'clock nakarating ka. Ganun sila, kinocongratulate nila ako. Lahat masaya. Sabi ko, bakit? Kung gaano kasaya nung double, triple sila kasi natakot sila na sayang islat. Tapos yun, sabi ko, okay, thank you. Tapos simula noon, okay na. For next MSI, naging good parenting kami. Makakalabas-pasok doon yung papa niya. Para kahit pa paano may monitor kay Lex Kaysay, diba? Tapos, okay na. Kasi yung papa niya, kung saan-saan na lang yung tumitira, kung nasaan yung mga, kabit niya, saan sila ng kabit niya, saka yung mga bagong girlfriend niya, saka yung mga kamag-anak niya, kung saan-saan na lang sila. It's none of our business. Ang sa amin lang kay Lex Kaysay. So, yun. Kung magbibigay siya, tinatanggap namin kung may bibilin siya. Minsan, meron pa nga siyang mga hindi na ibibigay, inaabonohan ko. Tapos, hindi na niya nababayaran. May mga utang din siya na hindi pa nabayaran sa akin. Actually, alam niya ng mga anak ko na ang dami niyang utang, libo-libo, pero hindi niya nabibigay dahil wala nga daw siyang pera. Para sa anak ko naman yun. So, hindi ko na pinipilit singilin. Worth it na sa anak ko din naman ginastos. So, yun lang. Utang ka. So, dapat binabayaran. So, lugi talaga. Eggles ang business. Yun. Eggles lahat. Tapos, ayun. Pagka na mga